Biglang sumampa sa Center Island ng kalsada ang motorsiklong yan sa Tabuk, Kalinga. Sumalpok ito sa isang tricycle. Batay sa investigasyon, 3 estudyante ang sakay ng motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang 2 sa kanila. Sugatan naman ang isa pang pasahero ng natamaang tricycle. Ipinatitigil ng Korte Suprema ang paglilipat ng hindi pa nagamit na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. 89.9 billion pesos ang kabuuang unused funds ng PhilHealth, pero ang sakop lang ng Temporary Restraining Order ng SC ay yung hindi pa naililipat na pondo. Hindi pa sakop ng TRO ang pagbabalik sa pondong nailipat na. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na nasa 60 billion pesos na ang nailipat sa National Treasury mula pa noong Mayo. Binigyan ng Korte Suprema ng 10 araw para magkomento ang mga respondents sa TRO. Nakatakda naman sa January 14, 2025 ang oral arguments kaugnay sa constitutionality ng paglilipat ng unused funds ng PhilHealth. Sabi ng PhilHealth, Department of Finance at Office of the Solicitor General na kumakatawan sa respondents ng TRO, tatalima sila sa desisyon ng Korte Suprema. Inabot na ng tubig ang mga lakeside barangay sa Bato, Camarines Sur. Mula sa Himpapawid, maraming bahay at kalsada sa 15 barangay ang lubog pa rin sa baha. Sa inisyal na ulat, may 3 nasawi matapos malunod. Nagkaroon din ng landslide. Ang kailangan dito is yung temporary shelter materials na maibigay doon sa mga totally damaged na mga bahay. We have almost about more or less 1,500 totally damaged. Marami nagkakasakit. May mga natusok o nahiwa rin noong bagyo na tinurukan na ng anti-tetanus vaccine. Problema rin ang gamot sa leptospirosis. Sa Minalabak, bangka na muna ang pangunahing transportasyon at instant kabuhayan na rin ang ilan. Malatent community naman ang ilang tulay na pansamantalang tirahan ng mga nawalan ng bahay. Meron ding sa kulungan ng baboy na muna nananatili kasama ng kanilang mga alaga. Pinagtitiyagaan nila ngayon mga bigas na nalubog sa baha. Sa bayan ng Milaor, maraming kalsada ang nadaraanan na, pero hindi pa rin nakakabiyahe pa Maynila ang mga sakyan na ito dahil sa ipinatutupad na stop-and-go system. Pagpasok naman sa Maharlika Highway, hanggang binti pa rin ang baha. Pero bumaba na raw yan mula sa hanggang bewang na tubig noong Sabado. Ang ilan sa baha na naglalaba ng mga putikang damit. Ganito naman ang sitwasyon sa Legazpi, Albay. Mahaba ang pila sa mga gas station. Pahirapan din ang supply ng petrolyo sa Virac, Catanduanes. May supply naman sa Bulan, Sorsogon, pero limitado lang sa 200 pesos bawat sasakyan ang pwedeng mabili. Ang problema sa supply dahil sa mga naantalang biyahe ng fuel trucks na naiipit sa boundary ng Camarines Sur at Albay. Sabi ng Department of Energy, nakapasok na ang kanilang fuel caravan sa Naga City at iba pang lugar sa Bicol Region, dala ang gasolina at LPG. Marami pa rin hindi madaanan sa OWAS Albay at mga lugar na walang kuryente. Libo-libo naman ang nawalan ng bahay sa bayan ng Jovelar. Sa Batangas, nawasak ang bahagi ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road na nagdurugtong sa mga bayan ng Agoncillo at Laurel. Para makarating sa sentro, kailangan magbangka sa lawa ng mga residente o maglakad sa gilid ng bundok na may mga uka, putik at kahoy. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang dating aktor na si John Wayne Sase matapos pagbabarilin umano ang nakaalitan niyang kaibigan sa Pasig City. Kinilala ang biktimang si Lionel Eugenio na nagtamo ng 4 na tama ng bala ng baril. Nakatakas si Sase pero nahuli rin sa isang hotel sa Pasig matapos ang ilang oras. Na-recover kay Sase ang murder weapon na isang caliber .45 pistol. Depensa niya, nakatanggap na raw siya ng mga banta at maging sa kanyang pamilya. Sinampan siya ng kasong murder. Personal grudge ang tinitingnang motibo sa krimen. Kapwa nasa drug list pa rin ng pulisya ang biktima at suspect.
Pwede raw gawing ebidensya sa International Criminal Court ang mga sinabi ni dating Pangulong Duterte sa Senado kahapon ayon sa abogado ng mga biktima ng war on drugs. Giit din ni Senate President Chis Escudero, under oath ang mga sinabi ni Duterte, kaya pwede itong gamitin laban sa kanya. May report si Sandra Aguinaldo. Itong sa right side ko, puro commander ng death squad yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term. I think he's just joking, sir. Kung si Senate President Chis Escudero ang tatanungin, hindi dapat ituring na biro ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee. Lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Bukod sa pagkakaroon umano ng death squad, sinabi rin ni Duterte na pinayuhan niya ang mga pulis na himukin ang mga kriminal na lumaban. A civilized society does not operate that way. Sabi ni Senadora Riza Ontiveros, sana ay seryosong i-review ng Department of Justice at International Criminal Court o ICC ang maraming pinanumpaang pag-amin ni Duterte. Dapat daw managot muna si Duterte sa batas ng tao bago ang parusa ng impyerno dahil inako naman niya ang responsibilidad sa madugong war on drugs. Ang ilang kaanak ng mga napatay sa drug war, pinag-uusapan na raw ang posibleng legal na hakbang kasunod ng mga pahayag ni Duterte. Baka po pwedeng tingnan ng Department of Justice o ng mga NBI at maibigay yung katarungan sa mga pamilya. Tingin naman ng isa sa mga abogado ng mga biktimang dumulog sa International Criminal Court, admissible o pwedeng tanggapin ng ICC ang mga sinabi ni Duterte. Dalawa lang naman ang tanong dyan, is it relevant? Is it material? Relevant o kadikit ba o may relasyon ba yan doon sa pinag-uusapan na investigasyon sa ICC? Yes, tungkol sa war on drugs ni Duterte. Material, importante ba yang iharap sa ICC? Yes, kasi ito na mismo yung mga sinasabi niya. Ayon sa ilang miyembro ng Quad Committee ng Kamara, maituturi ang mga pahayag ni Duterte na crimes against humanity. Pero mas mainam daw kung korte sa Pilipinas ang hahawak sa kaso. Pag DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni-charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Sabagat mayroon na ritong tinatawag na proper judgment ang ginagawa ng ating bansa. Hindi ako pabor dyan sa ICC ever since. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So, I think it's really up to the DOJ to do their work. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Department of Justice ukol dito. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang bahagi ng Luzon mawawala ng tubig sa undas break dahil sa maintenance activities ng Maynilad at Manila Water. Pangulong Bongbong Marcos inatasan ng Energy Regulatory Commission na pag-aralan ang pagpapatupad ng moratorium sa pagputol ng kuryente sa mga hindi makakabayad ng bill sa mga lugar na nasa state of calamity. Alice Guo, kinasuhan ng COMELEC ng material misrepresentation dahil nagsinungaling umano sa Certificate of Candidacy. Lumabas sa pagsusuri ng COMELEC na nag-match ang fingerprint ni Guo sa kanyang voting records sa fingerprint ng Chinese national na si Gu Huaping. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kampo ni Guo. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sako-sakong buto ng mga yumao ang inalis sa mga puntod sa Talas Cemetery sa Caloocan. Inilipat ang mga buto sa mass vault. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, buto ito ng mga yumao na matagal na umanong hindi nadadalaw. 5 taon lang kasi ang kontrata sa mga apartment type na nicho. Pagkatapos, ililipat ang mga buto sa stone vault at kailangang magbayad ng 100 piso kada taon. Kapag hindi yan nabayaran, ilalagay ang buto ng yumao sa mass vault.
Layon daw nitong bigang daan ang mga bagong ililibing. Samantala, nagsimula ng dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang mga luluwas ngayong undas. Ayon sa Land Transportation Office Region 5, nadadaanan na ang Milaor-Naga Road na binaha noon. Sakaling aalis ng bahay sa undas, narito ang ilang tip-talk para matiyak na ligtas ang inyong tirahan. Tiyaking nakalock ang pinto ng bahay at ang mga bintana. Tanggalin din sa saksakan ng appliances at isara ang lahat ng mga gripo at tangke ng LPG. Kung maaari, ihabilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay. Iwasan ding inanunsyo sa social media ang pag-alis at i-delay ang pagpo-post tungkol sa bakasyon. Takaw pansin kasi sa masasamang loob kapag alam nilang walang tao sa bahay. Patuloy na lumalakas ang Bagyong Leon habang tinutumbok ang Philippine Sea. Huling namataan ng Bagyong Leon 450 kilometers east ng Apari, Cagayan. May taglayan na lakas ng hangin ng 155 kilometers per hour at bugsong aabot sa 190 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Abra, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Nueva Ecija, Aurora, northern portion ng Quezon kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at northern at eastern portions ng Catanduanes. Base naman sa datos ng Metro Weather, makararanas ng mas malakas na pag-ulan bukas ang Cagayan, Isabela, Cordillera, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan at extreme northern Luzon kasama ang Batanes at Babuyan Islands. In character, mga cosplayers sa isang event sa Baguio City. In full battle gear naman ang mga mascot na tampok sa isang karera. Pusuan na yan sa report ni Joseph Moro. Welcome to Multiverse. Nagtipon-tipon at handa ng lumaban ang mga karakter na very diverse. Pero ang kanilang tunggalian, takbuhan, mga mascot na palaban. Si Pikachu, kinalaban ng Panda at Japanese Ghost. Pero di umubra ang Thunderbolt. Naglaban-laban din ang Dinosaur, Crocodile at Dragon, pati ang Silly Bear versus Baby na natalo kaya ayun, nagtantrum. Ang power din itong Unicorn Slayer Yarn. Ito ang Baguio Cosplay Festival 2024 kung saan present din ang iba pang kilalang anime at superheroes, maging ang mga kilalang personality. Goal nila magpasaya, mag-uplift ng community at ipakita ang kanilang creativity. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.